i-explain and ipapaliwanag niya sa atin kung bakit tayo naandito. Bakit ka nandito sa Ascendra? So ang iba dito, nasabihan lang kang nanay. Di ba, pinadala lang tita ng OFW. Or nandito yung crush nila. Pero, there's more than that. Dapat, ginagawa mo yung negosyo mo kasi gusto mo na talaga at meron kang nakikitang vision, bakit mo siya ginagawa at bakit ka nag-stay. Okay, so eto, na ipapakilala ko, dapat ibigay natin yung energy natin kasi grabe din talaga yung training neto. All out din magbigay, grabe talaga na mararamdaman mo hanggang sa ilalim ng buto mo yung mga sasabihin niya. So dapat pag tinawag ang pangalan niya, malakas na palakpak. Let's tayo tayong lahat. Siyempre, he is the founding partner of Ascendra International, Millionaires Club member, and siyempre, founder ng Ascendus Prime. Let's all welcome FP Bradley Concepcion. Patingin mo nga yung katabi mo. Good morning! Good morning! Anyway, palakpakan natin yung lahat na baka nagsalita kanina. Simula kay, sino ba yun? Mentor Danny, si Mentor Juliana, tsaka si Mentor Tim. No? Palakpakan natin. Minumi yung palakpak for them. Lakasan nyo naman yung palakpak nyo, no? Okay. Anyway, dapat mag-closing pa ako. So, idudugtong ko na lang dito. Kaya sabihin sa kalawa kanina, tapos iba yung sasabihin ko ngayon. Idudugtong mo na lang. Okay lang? Yes! Ayun! Tinan mo yung katabi mo. Mukha bang tapos na yung New Year? Tapos na ba? Wala na yung hangover ng New Year? Meron pa? Okay lang kayo? So, dapat nilalabas nyo yung notebook nyo, ha? You know, ang networking kasi, hindi ito sprint. Everybody say sprint. Sprint. Ang networking, ang success, marathon. No? Marathon siya eh. So pag sinabing marathon, dapat equip ka. Kaya maraming, alam nyo, doon sa networking po, sa hindi po nakakakilala sa akin, 20 years na po ako sa industriya. 20 years. 2-0. Ibig sabihin, nauna lang si Up Joseph sa akin ng 2 taon. Kasi 22 years na si Upline sa network. 22, tama. 22 years na si Upline sa network marketing. So, ladies and gentlemen, napaka-importante na yung training, ito yung backbone natin sa business. Everybody say backbone. Backbone. Pag sinabing backbone, hindi pwedeng hindi ka well-trained. Kasi pag hindi ka well-trained, mapapagod ka. Nakuha nyo? Pag hindi ka well-trained, pag puros ka lang kasi excitement, you know, when you're very excited, nasa excitement mo, kapag hindi ka nasabayan ng training, kada rejection, bumababa yung excitement. Nasundan? Yes. It's like parang nung bagong join ka, no? May na-recruit ka, OFW, or whatsoever. Di ba ang taas ang excitement niya sa umpisa? Yes. Ang taas. Then, every time na nare-reject, pag walang wisdom, walang training, bumababa. At kapag bumaba yung excitement na hindi natapatan ng wisdom, ng training, nagpo-quit. Nasundan niyo? Yes. So, nagpo-quit yung tao. It's because wala siyang proper na knowledge and wisdom. Kaya nga yan eh. Our network is, your income is a direct reflection of your wisdom. Nasundan? Ulitin ko ha. Your income is a direct reflection of your wisdom. Ibig sabihin, kung magkano yung kinikita mo ngayon, kung magkano na yung kinita mo, direct reflection siya ng wisdom. So, anong ibig sabihin ng wisdom? Sige nga, anong ibig sabihin ng wisdom? Knowledge is different from wisdom. Anong ibig sabihin ng wisdom? Anong ibig sabihin ng knowledge? Kaalaman. Anong ibig sabihin ng wisdom? It's like science and technology. Ang science is agham. Tama? Technology is applied science. So, may alam kang science, in-apply mo, ang tawag doon, technology. Nasundan? Yes. So, maraming tao, meron siyang knowledge. Attend ng training, pero hindi niya naman ina-apply. So, pag hindi mo ina-apply, it will not be turned into wisdom. Ladies and gentlemen, hindi lahat tumatagal sa networking.
Hindi lahat nakakaabot ng 20 years. At hindi lahat katulad namin na yung career pataas talaga ng pataas ang pataas. So, ibig sabihin, yung kung sino ka ngayon, kailangan may mga changes na mangyayari sa'yo for the next 10 to 20 years. Hindi pwede na si Justin ngayon, siya pa rin yung Justin next month. Hindi pwedeng yung si Sir George ngayon, siya pa rin yung Sir George next month. Kasi kung hindi ka nagbabago, malamang sa malamang, posible na mawala ka dito. Nakuha niyo? Kasi ang solusyon kasi, hindi lang kasi ito puros hataw eh. Kapag puros ka lang hataw, puros ka lang AIF, ang ginagawa mo, chances are, you will only become a salesman. Nakuha niyo? You will only, ano ba gusto niyo? Hanggang 50 to 100,000 na lang ba? Ang gusto niyo o gusto niyo ng milyon-milyon? Sino yung gusto milyon-milyon? Taas ang kamay. Gusto niyo ng milyon-milyon? Gusto niyo ng maraming sasakyan? Gusto niyo ng house and lot? Gusto niyo ng sobrang massive na result? Kung gusto niyo ng ganon, hindi po pwede yung kung sino ka ngayon. Kasi walang tanong dito eh. 6 months na tayo, no? Going for 7 months. Ang question ko, kamusta yung portal mo? O, di ba? Kamusta yung portal mo? Magkano na yung accumulated income mo? Nakuha niyo? Magkano yung accumulated income? Ano na yung nangyari sa network mo? No? So, for the next 30 minutes, gusto ko na magkaroon tayo ng reflection. Nakuha niyo? So, etong i-discuss namin before I start, pakita ko lang po, para at least sa mga hindi sa akin nakakakilala, sino yung first time ako nakita? May first time ba ako dito sa akin na nakikita? First time ako nakita. Sa hindi ko kilala, okay? 2006, galing kami doon sa isang company, 2006. Nag-start ako. Wala pang online. 2006, Unlitech. Wala pang Unlitech sa 2006 to. Ito, tinitingnan ko eh, kasi yung age natin, hindi nagkakalayo eh. So, ano tawag dito? Ang 2006, sino buhay na dito noong 2006? Buhay naman kayo lahat. Buhay na. Noong 2006, wala pang Unlitex. Lahat, may bayad. Piso kada text. Piso kada text. Tapos, wala pang internet shop. Ang internet shop pala, isa pa lang pala, sorry, Litopia. Kung familiar kayo, Litopia pa lang ang internet shop. Kaya nung mga time na to, nung 2006, parehas kami nila Joseph Ducampas Lupe. Like, may hilig pa yan si Apren yung may parang may ginagamit yan sa yung free, Unli send sa chat, parang messenger kasi sa atin ngayon, di ba? Sa dati, ano ba tawag na doon? Maliban sa Friendster, parang may ginagamit na ganun. Anyway, noong 2006, sa hindi nakakilala sa akin, I started networking in 2 years. Kumita po tayo ng first million natin in 2 years. Kumita tayo ng first, dapat pinapalakpakan yan, di ba? Imagine mo, 2 taon, walang online marketing, naging milyonaryo. Nasundan? 2 taon, walang online marketing pa, unlike ngayon, di ba? Nag-online marketing kayo, may mga hub kayo. So, those were the days. Ngayon, sige po, flash natin to. Yan. So, sino yung mga nag-join dito pandemic? Sino yung mga pandemic babies? Pandemic babies. Anong year ka, sir? 21. 21. Yeah? Pero kailangan nag-join. Di ba? Hindi, 21 ka? Talaga? Kila Ate Lebs? Okay. Sino yung mga pandemic babies dito? Ay, si Don, hindi luma na yan eh. Ate, dito pandemic babies, 2000 ano ka? 19 ata, 18. Mga gano'n 2018, 19. Sino yung mga pandemic babies dito? So, ngayon, etong makikita nyo, no? When we started, yung doon sa bus na company, ang pinaka naging growth ko, hello? Ganito yan. Always check yourself. Always check yourself. Ibig sabihin, huwag kang makontento kung sino ka ngayon.
kailangan i-check mo ang sarili mo kung nag-grow ka ba. Check mo, i-assess mo lagi. Marami kasi sa atin, ang tinitingnan, income ka agad. Income. Tapos ako frustrate. Kasi tinitingnan niya, income. Hindi mo tinitingnan, nag-grow ka ba? Nasundan? It's like parang kahit ano, relasyon, pamilya, pagkakaibigan, huwag mong titingnan lagi yung outcome. For things to change, you must change. Nasundan? Kung ano yung gusto mong sa labas, kailangan at ayusin mo yung nasa loob. Do you get it? Maraming tao, pilit na binabago niya yung resulta niya, pero hindi niya naman binabago yung sarili niya. Nakuha niyo? May mga toxic pa ng iba na ang pag-iisip nila, ganito na kasi ako, tanggapin mo ako, yan, ganyan ang mga darang, ganito na talaga kasi ako Sabi ko, para kung sa relasyon, may mga ganyan na toxic na partner Di ba? Ganito na kasi talaga. Kaya puta na kung talagang mahal mo yung partner mo, magbabago ka. Kasi hindi ka papayag na mawala yan sa buhay mo dahil sa katoksikan mo. Tama? So, again, ang point doon, kaya madali ko nare-relate ko sa relasyon no? Kasi imagine mo, last year lang ako nag-content, October, 700,000 na ngayon ang followers natin, di ba? Last year lang ako, Anyway, bago mo tingnan nyo nasa labas, check mo lagi sarili mo. Maraming tao, mamaya, hahapiwan ko. Pinagdudugtong ko lang ang thoughts ko. Ngayon, pinaka nag-grow ako kasi kung ano yung ginagawa ni Ap Joseph, ginawa ko. Ibig sabihin, hindi ako nag-rely sa kanya. Nasundan? Are you there? Yes. Tinan mo ngayon katabi mo kung naiintindihan niya na nasusundan ba? Yes. Ibig sabihin, kailangan ang mindset ko, kung ano yung nagagawa niya, kailangan kaya ko rin na gawin. You follow? Yes. So, I don't know, hindi kong na-resume na yung team building dito prior mga Cassandra, pero nung sa former na company, nagti-team building kami nun every month. So si Ap Joseph dati yung main na trainer, team building, tapos ako yung ako yung side trainer. Nakuha niyo? Are you there? Yes. Sino nakapag-team building na pala dito? May nakapag-team building na ba dito? Team building is one of the highest form of, actually it's the highest form of training sa network marketing masisira ulo mo Team building ka team building ka na. Sino team building pa dito? Pero ibang team building ng corporate ibang team building ng corporate sa networking, no? Ibang team building. Minsan, ang training lampas 24 hours no? Nagsimula alas 8, natapos alas 8 kinabukasan Yung mga attendees talagang lumulubog na yun Pero alam nyo, you know what? Ang pinaka-lesson ko dito na gusto ko i-share sa inyo, na sumabay kasi yung growth ko, no? Hindi lang ako natapos sa site trainer. Dumating yung time, sabi ko, gusto ko rin mag-create ng sariling training. Ako na yung naghahawak ng team building that time. Pinasa na sa akin yung Joseph yung trono. So, ibig sabihin, yung kilos niya, yung isip niya, yung galaw niya, kailangan na pagmamasdan ko. Nasundan? So, kung gusto mo ditong kumita ng malaki, kailangan na pagmamasdan mo rin yung sarili mo. Tama ba yung ginagawa ko? Do you get it? So, sige po, may clicker ba tayo? Para lang para next. Yun. Eto, no? How many crowd? Gaano na karaming crowd ang na-try nyo na nakapagsalita kayo, no? Gaano na karami? 100, 200, 300, 400, 500? I was able to speak sa harap ng 20,000 na tao. 20,000. You know, kailangan may mga gagawin ka lang talaga na hindi ka sanay. And after that, pag nagawa mo yun, na-conquer mo yung bagay na yun, something in you may magbabago. May magbabago sa'yo. So kailangan, gawin mo mga bagay na hindi ka sanay, hindi ka komportable. You know, ano yung pinakamahirap sa akin naalala ko sa pagsasalita? There was a time na may training sa project sa Manila.
dapat mauna ako magsasalita, nauna yung presidente ng kumpanya. Hindi ko nababanggitin, nag-record tayo eh. Yung presidente tama, yung presidente ng company, o si Sir John, yung presidente ng company, sa PAS. Nakuha nyo? Dapat mauna ako. Tapos biglang nauna yung, di syempre, grabe yung kaba ko noon, di ba? Kasi lahat nandun eh, si Sir ganito, si ganyan. So, yung heartbeat ko, kasi nauna siya, naiintindihan nyo? Yung heartbeat ko, halos namumutla na ako noon na yung di na, kasi nasa ano yun eh, I forgot yung sa crossroad. Parang crossroad ata yun. Tama ba, Tin? Crossroad ba yun? Andun ka na ba nun nung ano? Wala ka pa nun sa training nun. So, after that event, nag-level up na naman ako. Nakuha? So, kailangan, may mga gagawin ka lang talaga mga bagay-bagay na kung saan, pag nagawa mo, magugulat ka sa susunod, may evolution ka nang nangyayari sa'yo. Okay? So, yan. Next tayo. Ito, aware naman siguro kayo kung di kayo aware. Nakapunta po ako ng Amerika, Dubai, Abu Dhabi. Taga-doon kayo, di ba? Abu Dhabi, Maldives. Ito, Singapore, Malaysia, Thailand, Japan, Korea, Hong Kong. Ang nakakatuwa, I was able to, nakabila ko ng 5, retain 2. Sakyan. This is my third car, Toyota 86. Dito sobrang na-develop yung ano ko eh. Yung pagbabayad ng monthly na 37,000. Ngayon na kaya? Dito yung grabe yung growth ko eh. Yung una kasi yung sasakyan ko, sino yung gusto ng first car, no? This year. Ang di magtaas ang kamay, maghihirap ay kasampung henerasyon ng pamilya niya. No? Yung first car ko, Altis, no? Wala na akong picture kasi 2008 pa yun eh. Friendster pa eh. So, 2009 na Facebook eh. 2008 yung Friendster, yung sa first car ko. Yung Altis, second hand yun. I learned so much doon sa sasakyan na yun. Kaya nga, mag-grow ka lang talaga pag may mga pinasok ka at ginawa ka mga bagay-bagay. Nasundan nyo? Doon ka lang talaga mag-grow eh. First time ko magkakotse, na ang gasolina namumula-mula. Bakit namumula-mula? May kotse ka nga, walang pang-gasolina. May kotse ka, tapos may experience mo yan eh. Kaya nga, hindi lahat yayaman because not all people are ready to face yung mga fears niya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ready bang i-face yung fear niya? Yes. Ready bang i-face? Yes. Kasi una naglabas sa amin ng car, sabi Joseph, 2007 eh, una siya naglabas. Tapos sabi niya, Jackie, ikaw lang next. Oh my God. Nauna siya apply eh, Honda Civic eh. Sabi niya, Jackie, ikaw lang next. Wala naman apply na ibang matuturo. Di ba? Kasi ako na lang yung next eh, no? So, naglabas ako na ng Altis. Ang nakakatuwa nun, hindi ako marunong mag-drive. Tapos, bangga dito, bangga doon. Nakakatuwa nun, nabangga yung likod. Tapos, inaayos. After 2 months, bumagsak yung makina. Grabe! Everybody say stress. Stress. Sabihin mo sa katabi, stress. Stress. Sabihin mo sa katabi, pain. Pain. Sabihin mo sa katabi mo, struggle. Struggle. Ngayon, yung lahat ng stress na naramdaman ko, lahat ng pain and struggle, hindi lang ako nagpaka-victim. Ang ginawa ko, nag-respond ako accordingly. So, naging victor ako. Sabihin mo sa katabi mo, victor. Victor. So, nung nagpaka-victor ako, doon na ako unti-unti nag-grow. Masakit, nakaka-stress, naggastos ka pa lang ng ganito, tapos after 2 months, bumagsak na naman yung makina. So, it made, kumaga, parang ganito yan eh. Dudurukin muna dito yung pagkatao mo. Kapag durog na durog ka na, saka ka mabubuo uli. At kapag nabuo ka, that's the time na nilipad ka na. It's like Phoenix. You know, Phoenix is, may bird na, di ba, kailangan niya muna mag-transform si Jean Grey into Phoenix, no? So, hindi ka dito pwedeng yumaman na hindi ka muna natutulog.
Hindi ka dito pwedeng yumaman na hindi ka muna mag-undergo ng process. Kaya yung iba na hindi pa natuturo, kayo pa magbago, I tell you, magiging upline ka din. Yung sakit ng ulo na binibigay mo sa upline mo, mararamdaman mo din. Tama, may nagsisikuhan na dyan, di ba? Yung sakit ng ulo na binibigay mo sa upline mo, mararamdaman mo din. Bakit? Magiging upline ka rin. Maghahawak ka rin ng grupo. Bubuo ka ng team. Yes or yes? Bubuo ka ng team eh. It may be right now, parang akala mo hindi mo kailangan magbago, pero hindi. Kailangan talaga. Kailangan. You will undergo that process. Lahat ng kung ano meron ka ngayon, muscle. O, tinawin ka tabi mo, mukha ba may muscle? Mukha ba may abs? Paano nagkaka-abs? Stress. Ini-stress yung tiyan. Tama? May magkaka-abs bang kain ng kain? Abs. Pwede, di ba? So, kailangan na i-stress mo yung muscles mo, lalo yung sa abs mo, para lumabas siya. Nasundan? So, listen, hindi ka magsha-shine dito kung ikaw ay nasa comfort zone. Hindi ka dito magsha-shine kung ikaw play safe lang. Kung gusto nyo yung ganitong klase ng result, kailangan be better. Sabi mo sa katabi mo, be better. Imagine mo nung yung pangalawa kong car, D-Max, grabe. Nung una kong drive yan, magkano monthly yan? 24,000 ata. 24,000. Medyo madali lang, 24,000. Nung 1 month na lang ata to, sinabay ko to. Diba? Ang cute ng trip ko. Inarusahan ko ulit yung sarili ko eh. Alam ko kasi yung formula eh. Everybody say formula. Everybody say science. Alam niyo ang success may formula. May formula siya. Ginagawa ko na yung business 20 years na eh. So ako, I am speaking from wisdom na. Hindi na ako nagsasalita based on knowledge lang. Marami na akong pinagdaanan. Tama nga talaga yung sinasabi ng mga elder. Marami ka pang kakaining bigas. Nasundan niyo? Marami na ako napagdaanan, marami na ako na-experience na yung mga upline nyo, yung sponsors nyo, tinuturo na sa inyo para hindi na kayo masaktan. Nakuha nyo? Para at least hindi na kayo magkamali. Pero anyway, matutulog ka pa rin talaga eh. Ganun talaga transformation. Bubuo ka ng grupo, malalagas. Nakuha nyo? 3 months na, ang downline mo, grabe, ang dami. Isa. 3 months na, isang downline mo. Strong leg pa, di ba? Kasi isa nga lang eh. Inalagaan mo, minotivate mo, pinakain mo, binanding mo, training mo. After 3 months, nag-quit. Minotivate mo, training mo. Binanding lahat, ginawa, binigay mo na. Tapos iniwang ka. Diba? Nasundan? Matutulog ka talaga dito eh. Because success is it's a combination of mindset, skills, and leadership. Sulat yan. Success is a combination of mindset, skills, and leadership. Lagi mo sinasabi, magsulat ka. Lagi mo sinasabi, magsulat ka. Lagi mo sinasabi, magsulat ka. Bakit? It's a pre-attraction na ng darating na huge empire. Alam niyo, kapag puros ka lang recruit, hindi ka nagtitraining ng downline, darating ang time lahat yan aasa sa'yo eh. Kaya nga kanina, nagtatanong ng direct repair, sabi ko, grabe naman, hindi nila alam. Sabi ko, grabe, ba't hindi nila alam? But you're pairing, ang lalayo pa ng mga sagot. Sabi ko, bakit hindi nila alam? Nasundan? Kaya sabi ko, doon talaga magkakaalaman eh. Kasi ang mga leader, ang leader, they think 10 times ahead. They think 10 times ahead. Kaya kailangan nagsusulat ka kasi para may tinuturuan ka. Napaghahalata tuloy na puro sa recruit lang eh. Walang tinuturuan eh. Diba? Puro sa recruit lang. O, ganito, ang direct referral lang 1.6. Yung 1.7 naging 1.6. Diba? Let's stop. May ads na. si Mike ba yan ha? Si Mike. Ay. Tapos
Kailangan sa ulado nyo, di ba? 1,700, 3,500, 9,000, 22,000, 40,000. Yung pairing na lang ng builder, ang tagal lang sagutin, di ba? 600, 1,000, 3,200, 8,000, 10,000. Yung level value, yung associate, 250, 500, 750, 2,000, tapos 3,000. No, not 750, 1,000, 2,000, 3,000. Yung sa level. Dapat ganun, negosyo mo, inaaral mo. Kasi, kaya ko lang sinasabi, magsulat ka. Kasi, diyan ka na nasasanay. Bakit ka nga ba talaga nagsusulat? Para saan to? It's a preparation for you to become the highest form dito sa networking, trainer. No? Trainer. Kasi ang pinaka-kumikita talaga dito na malalaki, yung leader, yung trainer. Kahit saan ka pumunta, kaya nga sabi ko may isang kumpanya, yung Ranpro. Yung Ranpro, yung other networking company. May hirapan sila kasi yung may-ari nila, negosyante lang. Kailangan nilang bumili ng leader. Sa atin, bakit nakakatuwa? Si Sir Jurgen Edwarder, kaya mag-build uli. At Joseph, lalo na, kaya mag-build uli. Nasundan? So, that's the power when you become a trainer, when you become knowledgeable sa negosyong ginagawa mo. O, di ba? Susulat na yung mga tao But that's the whole point. Kahit umalis tayo, kaya nilang ulitin. Ang apply mo kapag builder yan, ang apply mo kapag trainer yan, kahit umalis ka, kaya niya na ulitin. Nakuha niyo? Kaya yung iba nasasaktan Kapag may nag-quit, nasasaktan. Bakit? Hindi niya kayang umulit. Nasundan? Kung ikaw, trainer ka, ikaw, builder ka, ikaw, leader ka, kahit may umalis, mauulit hindi? Kaya ulitin? Yes. Kaya ulitin? Yes. Kaya yun ang purpose. Always set your mind. Gagawin ko to for the next 5 to 10 years. Pero actually, ang sabi nga ni Sir Francis, 3 years Francis Miguel, 3 years straight. Gawin mo yung Ito na lang. Sulitin na natin ang 5 taon. Kaya niyo ba yun? Yes. 2026 hanggang 2030. Sino yung game? 2026 hanggang 2030. All out tayo. Game ka ba? Yes. Sa PAS company, ang direct ko 100. 100 ang direct ko sa PAS company. Turo ko yun ang sikreto. Ang sikreto sa negosyong to, directing and duplication. Directing, duplication. Bakit? Hindi ka naman kasi makakabili ng mga ganito, walang duplication. Imagine mo, ilang i-direct mo. 10 taon ka na, kailangan mo pa rin ng executive para na mabayaran yung tawag dito, yung expenses mo. Nasundan? So, anyway, going back, nung patapos na to, nilabas ko to, nung patapos na to, nagpatayo na tayo ng bahay. 86 yan. Ito yung na-retain namin. Camry, tapos Fortuner. Palakpakan nyo naman, di ba? Camry, Fortuner. Okay, ito yung bahay ni na Papa Mama. Madalas, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, mahirap lang po kami dati. Tawag ko sa nanay ko Mama. Ngayon na mayaman ng Mami na. Diba? Madalas ka ng konti, sala na. Madalas ka ng isa pa, labasan na. We are very poor way back then. Kaya pinangako ko sa sarili ko na gusto ko talaga. Imagine mo, bahay namin, ang gulo yan. Actually, pagulo din si Papa. Kasi hindi, burara. Burara talaga Yan. Pag-uwi ko kanina nagtalo kami ng isang araw Kasi na-hospital yun 2 beses, di ba? Na-hospital yun 2 beses. Tapos humingi ng vitamins. Wala naman ang problema, bilang ka ng vitamins ang problema, nasisigarilyo ka daw. Sabi ko, di ka pa na ginanong ko talaga parang ako ng tatay di ka pa nanarap, hindi ka pa natuto. Ipina-hospital ka na ng 2 beses, tapos sisigarilyo ka na naman. Sabi niya, iliwag. Sabi ko, hindi. Mahal ka namin, tutulungan ka namin, pero tulungan mo sarili mo. Kanina sabi niya, Jack, kina mo, walang sungkod, kaya ko na yung maglakad, pero parang lang yung robot. Na yun yung una stroke mild stroke, yung pangalawa low blood, no? So, that's leadership. I mean, I can penetrate
to penetrate to people. That's the only way na makaka-build ka talaga ng huge na network. Yung awareness mo talaga kailangan mataas. O, tinan mo yung katabi mo. Mukha bang mataas ang awareness? Mukha bang mataas ang awareness yan eh. Leadership is awareness eh. You can never build a huge empire kung mababa yung awareness mo. No? So, eto yun. 9 years ko itong nakuha sa past company. Si Roland, di ba? Si FP Roland, kilala nyo? Si FP Roland. Nung isang gabi, magkakainuman kami. Kay Joseph. Kahit siya sabi niya, hindi ko kaya yung ginagawa daw namin dati. Kasi nag-network kami, literal, 18 to 20 hours per day. 18 to 20 hours per day. 18 to 20 hours. Kaya hindi talaga lahat umabot sa ganito. Nasundan? Karamihan, inabot lang. First car, second car. It takes a lot of determination, patience, attitude, lahat na mamaya, i-share ko ng konti. Para maabot mo yung ganito. Ano ang feeling na pagkagising mo sa umaga, sarili mong bahay, di ba pagkagising mo, oh my God, aircon. Papatayin mo na kasi ang lamig-lamig na. Hindi ka naka-timer kasi hindi ka mahirap. Ang mahirap kasi naka-timer eh. Bakit? Baka mag-over sa gasto sa kuryente. 2 hours lang, tapos off na. Tama? Sino yung gusto dito yung pagkagising niya? Naka-aircon yung kwarto. Tapos pagbaba mo sa ang ganda ng tiles. Tapos yung kama mo, ang lambot. Tapos yung kumot, ang sarap yung ganda na. Tapos pagkagising mo, ganito, pwede timplahan mo ako ng kape. Di ba? Ang sarap ng ganun. Tapos pagbaba mo, nakaluto na yung pagkain. Masarap mo ba yung ganun? Yes. May imagine yun? Yes. Sino yung gusto ng ganun? Sino yung sawang-sawa na dito sa kahirapan? No? Sawang-sawa na sa kahirapan. Sino yung nag-i-enjoy dito sa kahirapan? May nag-i-enjoy ba sa kahirapan? Dapat magalit kayo sa sitwasyon nyo eh. Dapat magalit kayo sa sitwasyon nyo. Tinamay ko tabi mo, mukha bang galit na siya sa sitwasyon niya? Hindi dapat magalit sa sitwasyon mo eh. Alam nyo iba, kino-combine ko lang yung topic ko kanina dapat ha, tapos ngayon kaya gumagano'n ako. So, dito magsisimula ang lahat. No? Pakibasa. Why? Yung why mo, gaano kalalim? No? Mamaya kasi, pag may why ka na, mamaya may mga magsasalita, ano yung mga susunod na dapat mo pang i-align? Kailangan align ka eh. Everybody say align. Align. Alam niyo bang, parang AM, FM. Alam niyo, di ba? AM, FM. Anong AM? Morning. PM. Dapat AM, PM eh. AM is yung balita. FM is sounds, di ba? Songs, tama. Mga kanta. So, ano ba yung May MOR, may... Ano ba nga? FM, love radio. Pag mali yung alignment, malinaw, malabo. Static. Shhh! Ganon, may inis ko, mama. So, ibig sabihin, kailangan sakto. Kailangan tama. Yan, nakatuning ka, nakalaking ka. So, kailangan align ka sa success. Hindi pwedeng align ka dito, pero dito disalign ka. Ang pinag-uusapan natin dito, ha? Ang pinag-uusapan natin yung ganito na. Na? So, masarap kaya na Ay, sige, babalik na lang ako. Ano ka, please? Alam niyo yung ginagawa yung tawag dito? Yung naka Toyota 86 na ako, no? Toyota 86 na ako, tinanong naman ako ni Upline. Sabi niya, ano yung next goal mo? No? Ano yung next goal mo?
Ang nasa isip ko talaga, Land Cruiser. Land Cruiser. Ano pa yun? 2014. Land Cruiser. Di ba yung kay FK Tanya na Land Cruiser? Kaso sabi ko sa sarili ko, pag auto na naman, saan mo na ilalagay yung mga sasakyan? Like, sabi ko, bahay. Mag-take na ako ng risk sa bahay. Sabi ko, nakakatakot. Pero meron kasing alignment na continuous upgrade. Sabi mo sa katabi mo, continuous upgrade. Continuous upgrade. Nakita ko kanya si Papa Chad si SP Chad. Andyan siya, no? Si SP Chad. Hello. May mga luma tayong training natin, di ba? Ang dami natin na training eh. Pa-upgrade tayo ng pa-upgrade eh. No? Hindi ko lang mahanap, pero isa sa luma namin na training, meron doon na alignment number 8, continuous upgrade. Ibig sabihin, pag may na-achieve ka, next. May na-achieve ka, next. Tignan mo yung relo ng katabi mo. May relo ba kayo? May relo? May relo? May relo ba kayo? Yes. Sino yung gusto ng relo? Relo. Mamaya niya, puros ka kotse, wala ka pang relo. Mamaya niya, puros ka kotse, wala kang relo. Mamaya niya, puros, kailangan, i-hit mo muna yung maliliit. Oh. Sino dito yung gusto ng guess na relo? Guess. Doon ako nag-start, guess. Bili kayo, invest kayo. I-goal nyo. Ang guess, magkano na ba ngayon? 10,000? Oh. Dati, nung time namin, 5,000, inflation rate is real. Diba? From 5,000, 10,000 na. First watch ko, guess. Second, nag-upgrade ako, ano yun? Philips, pagbasa. Ay, hindi. Technomarine. Yan, Technomarine. Yung Technomarine, magda-30,000 yun that time. Are you there? Continuous upgrade. After ng Technomarine, dumiretso ka ako sa Tag-Heuer. 100,000. From 5,000 to 30,000 to 100,000. Then come 2014. My first Rolex watch. 2014. Kakabili pa lang, ay bago to binili, bumili na pala ako ng lupa. Di ba? Bumili ng lupa, cash. Bumili lupa, bakit? Magpapatay mo na ng bahay. So nakaka-excite pala kapag lupa ng binibili nyo. Nakaka-excite, bumili ka pa lang ng 200 square meter, after 2 months, nag-Dubai kayo, bumili ka naman ng 320,000 na relo. Ang declaration ko lang nito is 500,000 dati, kasi sa Pilipinas, 500,000 to dati. Pero 320,000 ang bili namin sa Dubai. Sundan? Ang Submariner na yun, 700,000, 800,000 na eh. Correct? So, i-forward ko lang to. Medyo blurry lang siya. 122. Ito yung mga check-in natin. 269, 122, 1247, 82. Ito na yung current natin in 6 months time, no? Mali na yung balakpak nyo, di ba? Yung 2 years, 6 months. 2 years, 6 months. Ngayon, ladies and gentlemen, ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Sino yung mga 20 to 30 pa lang dito? Taas ang kamay. 20 to 30 years old. 20. Itodo hataw mo na. Kasi kapag nagkaedad ka, baka hindi mo na kayanin ang 20 hours na hatawan. Nasundan? Kaya habang ngayon, na wala ka pang aray tiis, ano yung aray tiis? Arthritis eh. Habang wala ka pang aray tiis, di ba? Habang wala ka pang kung ano-anong komplikasyon sa katawan, kasi kahit kami, ikaw Papa Chad, kaya mo bang uminom ng ano? Kaya mo bang uminom ng yung tutulog na natin? Yung hanggang alas 5 ng umaga, tapos gigising na alas 8? Di na kaya, no? Hindi na. 30 na tayo eh. Si Mark, kanina kausap ko, sabi ko, oras na natapos. Sabi niya, apps, 5 a.m. Medyo na late daw siya nagising, alas 8. Sabi ko, sa bagay, 24 ka pa lang. Kasi, 24 years old, kaya yun eh. Lasing, alas 5, alas 8 ng umaga, gising, kaya yun. Tama yung sinabi ni Sir Jerjen. There is so much sleep after death. Kung ikaw, bata ka pa ngayon, di mo pa nakuha mga pangarap mo, tuloy-tuloy mong hataw mo. Pagpatay ka na, saka mo na itulog ng dire-diretso yan, kasi hindi ka na magigising.
Tulog ka ng tulog, tulog ka ng tulog. Ano yan? Nagpa-practice ka na ba? Saan ka nagpa-practice? Sa next life mo? Diba? Ang hilig mo matulog, wala ka naman ng pera, wala kang ipon, tulog ka ng tulog eh. Tapos magre-reklamo, di ba? Magre-reklamo na hindi na-hit yung goals. Tapos tinatawagan ka, tulog pa. Tapos gising ka pa, tulog na. Tapos gusto yumaman. Eh, huwag kayo masyado matulog. Pag tulog ka ng tulog, ng tulog, ng tulog, nagpa-practice ka na para sa next life mo eh. Tinan mo yung katabi mo. Mukha ba nagpa-practice na para sa next life? Kasi practice yan, di ba? Kung nagsasayaw ka, may practice, di ba? Parang nagpa-practice ka na sa next life mo eh. Tinan mo yung katabi mo, mukha ba nagpa-practice na sa next life? Hindi pa naman, di ba? Di get it? Di get it? Balik ako doon kanina, no? Paano ba makbak? Naka-freeze ata ulit. Wait. Ho! Ho! Balik ako. Anyway, diretso na ako. Asan yung coffee ko pala? Nilagay ko pa lang yun ng tubig eh. Okay. So listen! Sabihin mo sa katabi mo, why? Napaka-importante, bago natin simulan ng lahat, dapat malinaw sa isip mo, ano ba yung pinaglalaban mo dito? Yan. So, ano ba ang pinaglalaban nyo dito? Ma'am, ano ang pinaglalaban mo? Future. Ikaw, ano pinaglalaban mo? Pangarap mo. Kailangan na pinaglalaban ka eh. Thank you. Kailangan na pinaglalaban. Ikaw, ano pinaglalaban mo? Siya, pero hindi ka pinaglaban, no? Pinaglaban mo siya, pero hindi ka pinaglaban. So, kailangan may pinaglalaban ka. Pag wala kang pinaglalaban, wala kang direksyon. Pag wala kang pinaglalaban, wala kang direksyon. So, kailangan may pinaglalaban ka. Kasi yung pinaglalaban mo, yun ang magiging fuel mo. Tandaan nyo, ang Cassandra, isipin mo ang Cassandra, vehicle. Yan, vehicle. Ano bang vehicle? Diba? Pag pupunta ng Manila, ano yung mga pwedeng vehicle? Bus, motor, airplane, van. Ano ang pinakamabilis? Ano ang pinakamabagal? Motor. Lalo na kung maliit lang yung tricycle. Lakad. Grabe. So, even if meron ka palang vehicle towards success, kung walang fuel, aanda rin eh. Hoy, aanda rin eh. Hindi. Kahit na may aeroplano, kung walang fuel, hindi lilipad. Ladies and gentlemen, kahit executive ka pa dito sa Cassandra, kung wala kang burning desire, hindi ka magpa-prosper dito. Everybody say, burning desire. Tingnan mo nga yung, sa mata nakikita yan eh, yung burning desire eh. Yung ano mo yun, yung dapat hindi ka parang bugnutin, dapat hindi ka parang ang lungkot-lungkot mo, dapat dapat alam mo yun, yung parang gigil na gigil ka. Kasi kailangan gigil ka eh. Apa nyo? Yes. Kailangan malinaw na malinaw eh. Malinaw na malinaw na malinaw. Ano yung pinaglalaban mo? Yung mga OFW, ano pinaglalaban nila? Makapag-for good. Ano ba pinaglalaban mo dito? Coach Hermie. Yung anak ko po, ibang bansa na pag-travel kami hindi na mag-work. Akala ko mag-work eh. Bansa. Yan, travel. Okay? Anong pinaglalaban mo dito, sir? Time financial freedom. Ma'am, bagong dating. Anong pinaglalaban mo? Sinong kalaban? Kailangan yung kape matapang para kaya kayo paglaban. Ikaw ma'am, ano pinaglalaban mo? Nakuha mga pangarap. So kailangan clear yun, malinaw yun. Kasi pag hindi, pag wala ka talagang malinaw na perspective, madali kang mapagod, madali kang mawala ng gana, madali kang ma-defocus. Madali nga kasi hindi malinaw eh. Kami kasi, nung sumali kami, talagang crystal clear ang vision. Everybody say vision. Vision. Sabihin mo sa katabi mo, vision. Vision.
Kailangan makita mo to. Hindi ka dito pwede yumaman pag wala kang vision. Pwede lang dito, may pambayad ka lang ng kuryente, tubig. Pero yung talagang yayaman, malabo. Eh, ano lang hinahabol mo? Ba't ka sumali dito? Para may pambayad ng kuryente, tubig? O para yumaman? Kasi, di ba, sumali ka na rin lang naman, hindi maximize mo na. Tama? So, kailangan meron kang vision. Kasi ang mga taong may vision, kahit na pinagtatawanan na, tuloy. Kasi may vision siya eh. So, kung kumikita lang ng malaki again, merong vision. So, anong vision mo? Diba? Kailangan may vision ka. Kaya nga, hindi lahat ng negosyo nagpa-prosper. Hindi lahat ng tao nagsasucess. Kasi, wala siyang vision na nakikita. Wala siyang vision na nakikita sa magiging grupo niya. Wala siyang ownership sa grupo niya. Kailangan may vision ka eh. Ano? Habang buhay ka na lang bang alalay? Parang gano'n. Habang buhay ka na lang bang sunod-sunuran? Parang gano'n. Nakuha niyo? Kailangan may vision ka. Yung Ascentra, matindi ang vision nila. Matindi yan. Hindi ito magpa-prosper kung walang vision ng mga may-ari. May vision yan. Yung Shakey's, ilang years na ma'am? 12 years ang Shakey's? Shakey's. O, di ba? Tagal na. Grabe, 1954, mga 75 years na. Sa 1954 minus 5 times 2 divided by 8. Yan, mga ganun. Di ba? Pero, 70 plus years na yung Shakey's. Kasi 54, 25 na yun. Hindi tatagal yan ng 70 plus years kung walang vision. Listen, billionaires think differently than millionaires. Millionaires think differently than broke people. And broke people think all the same para kaya sila mag-isip. So kailangan, sisimulan mo pala sa isip. So idudugtong ko na dito yung mindset mo. Magkakadugtong yan eh. So ano yung pinaglalaban? Freedom! Masarap, di ba? Freedom. Kaya ang pangalan ng Fortuner namin, freedom eh. Yung freedom, yun ang pangalan, freedom. Ano yung freedom? Number 1, financial freedom. Balik tayo sa basic. Bakit ka nga ba nag-switch on? Bakit ka nag-i-invite? Bakit mo ito ginagawa? Kasi kung ginagawa mo ito dahil lang sa ginagawa ng iba, mawawala ka dito. Hindi dito pwede yung ginagawa mo kasi masaya doon. Hindi, ang babaw. Ang babaw. Bakit ka nag-switch on? Masaya. Punyeta. Di ba kaya siya nag-switch on? Masaya. Nag-switch on, masaya. Mawawala ka dito eh. Kailangan malinaw yan. Kahit na nagsasama-sama, kailangan, alam mo, why are you doing this? Hindi yung para nakikisaw-saw ka lang. Kaya nga, di ba, may mga sumali, hindi naman talaga kumita. It's because, hindi nila alam why they're doing this. No? Yung financial freedom. Ano bang financial freedom? Problema mo ang pera, paano ubusin? Yan. Sino yung gusto ng ganon? Problema pera, paano ubusin? Di ba? Yung pag may nahulog na 1,000, di mo na pupulutin. Dirty na eh. Nahulog na 1,000 eh. Dirty na, di ba? Nakuha niyo? So, masarap yung gano'n na klase ng buhay. No? Pag-order ka ng pagkain, saan ka nakatingin? Left or right? Presyo o menu? Menu muna. Crispy pata. Oh, 2,000. Ay, makolesterol. makolesterol, di ba? Pag nakita mo ng 2,000 na yung crispy pata eh, wag yan. High blood eh. Pero ang sarap, di ba? Ang sarap, di ba? Nakuha niyo? Ibig sabihin, ladies and gentlemen, kapag ikaw, pumunta ka ng restaurant at concern mo pa ang pera, dukab, lupa ka pa. Tandaan mo yan. Kailangan mo pang humataw. Yun pa lang, sign na yun na mas magsipag ka. Yun pa lang, sign yun na mag-double time ka, triple time ka dito sa Ascentra International. Kasi wala ka pang pera eh. Imagine mo, lagi mong concern, presyo. Di ba? Masarap kaya na this year, matatapos na ang problema mo sa presyo. Yung iba allergic pa, di ba? Pag umawak sa lakos, magkano yan? 5,000. Diyos ko,
Napapaso eh, pag nakita yung ano eh. Ang iba allergic sa sales lady, no? Pag lumalapit yung sales lady, ayaw eh. Kasi di ba may mga makukulit talagang sales lady? Titingin ka pa lang, lalapit ka sa, yes, kulit-kulit. Tapos nakita mo yung presyo, di ba, 1,000? Wala ba kayo fuchsia? Fuchsia, di ba? Or extra small. Naghanap ka talaga ng wala eh. Kasi bakit? Hindi mo kaya. So, ladies and gentlemen, masarap maging financially free. Kasi pag financially free ka, ano? Pag financially free ka, magandang buhay mo. Natural. Meron bang, magaan. Pag marami kang pera, ano kayang feeling pa? Magaan, magandang buhay, masaya. Di naman kasi pwede gumandang buhay mo na wala kang pera. Di ba? Grabe ako, ganda ng buhay ko. Bakit? Wala akong pera. So kailangan, financially free ka. You get it? Yes. Masarap pa yung ano, anytime na gusto mo magpalit ng cellphone, nakakapalit ka. Masarap pa yun? Kaya nga kailangan, ikukunik ko lang, yun na kwento ko kanina, napakaswerte nyo, no? Kasi eto, jumpstart training na rin natin to for this 2026 sa mga nandito, di ba? Kaya dapat pinapalakpakan nyo yung sarili nyo. Babalik tayo dun. Bili kayo ng relo nyo ngayon, this year. Mag-invest kayo. Sabi mo sa katabi mo, huy, mag-invest ka sa relo. Mag-invest kayo sa relo. Mag-invest kayo sa sapatos. Mag-invest kayo sa pabango. I tell you, sa umpisa lang masakit sa bulsa. Sa umpisa lang. Kasi pag nasaktan ka na, yung susunod, hindi na. Yes. Parang ano lang yan. First time mo may experience. Pag walang experience, abay, masakit talaga. May experience sa pag-network. Pag first time, masakit. Diba sabi nga, paano mo malalaman yung ano, yung virgin sa hindi, o depende daw sa in-order, o pag nag-order, soup. Virgin pa yan. Soup. Pag Coke, may experience na. Coke. Yung lasa ng in-order, cha! May experience, no? Pero kidding aside, alam nyo, mag-invest ka. Masakit sa umpisa, pero sa susunod, hindi na. Yung Louis Vuitton, ang pinakaunang nag-invest kami ni Apply, pagkasabay na kami ni Apply, mali, kambal pa nga yung bag namin na LV eh. Hindi ko alam kung nasa rin sa kanya. Yung sa akin, parang pinamana ko dun sa isang leader na wala na ngayon, no, di ba? May LV akong bag first time, 53,000, bili namin. Alam mo sabi ko nun, sarili ko? Isa lang. Isang LV lang. Isa lang. Sumunod, sapatos na. Sapatos. Tapos hindi pa ako nung magaling magpili talaga. Basta may pangbili lang. Yung sapatos na nabili ko, parang barko. Ako, size 8 ako eh. Pero yung nabili ko, pagkahaba-haba eh. Pero wala akong pakialam. Basta LV yan. Di ba? LV yan. Wala akong pakialam eh. Ano pa ako dati? Naive pa ako. Hindi pa ako yung parang ano, yung fully bloom. Ang dami ko pang pinag-aaralan dati. Ang badi-badi ko pumorma, pero LV. Badi-badi ko pumorma, pero LV. Di ba? Ang badi-badi ko, yung mga kombinasyon ko, parang nung natuto kay Mentor Juliana, ay, badi ko pala. ang sagwa pala tingnan ng mga kombinasyon. Doon ako nag-grow. Again, awareness yun. Nag-grow ka. Willing ka makorek. Ako ha? Yes. Hindi kasi pwede lang, kailangan kasi mag-empty cup ka eh. Okay, SPT na yan, na topic mamaya. No? Kailangan mag-empty cup ka sa attitude mo. Pero nag-uusapan natin dito, why pa lang. Binigyan ng original ang pabango. Invest kayo. Masarap. Pabango. Masarap ang original kasi yung confidence mo mataas eh. Kasi pag... Shopee. Pag bumili ka kasi ng peke, ano bang peke? Kahit anong sabihin mo, peke. Di ba? Masarap ang original. Pero dumanding kami sa aficionado. Aficionado. Dumanding kami sa Oxygen. Dumanding kami sa Bench 8. Atlantis. Papapungo pa sa kamay. Hello sir, good morning. Kamay. Tapos mamoy.
Wow, mayaman. Di ba? Kapag gabay ka, mayaman eh. Invest ka. Kasi doon ka. Huwag ka maghinayang sa pera. Kasi pag naghinayang ka sa pera, ibig sabihin, nag-attract ka na walang darating na pera eh. So, dapat abundance ka. Yung first million mo, i-invest mo yon. Kasi doon ka mag-grow. Ito pala yung feeling pag naka-Bulgaring pabango. Ito pala, sa mga babae, mag-BNG kayo. Bulgaring, sa pabango sa babae. Invest kayo doon. Nakuha nyo? Kasi habang bumibili ka, nag-grow ka. May mga bagay na hindi kaya na-explain ng training. Kailangan mo siyang ma-experience. Nakuha? May mga bagay na hindi kaya ma-explain ng training, kailangan mo siyang ma-experience. You get it? So, again, bakit nga ba kailangan na masarap ang buhay? No? Kasi masarap ang buhay. Bakit nga ba kailangan na maraming pera? It's because, pagdating ng oras, wala kang problema sa mga bibilhin mo. Tama? So yung Elvin sapatos na yun, nasundan pa yun ng nabili pa namin. Nag-belt na. Sabi ko, grabe, 3 na. Elvin belt, Elvin sapatos, Elvin bag. Hanggang sa ngayon, ilan bang LV ko? LV ko. Maybe ang backpack, 150,000 yun, 159,000 nata. Pinapalakpakan yan, di ba? 159,000 na backpack. Siguro yung iba, kung may 159,000 na backpack, siguro kahit tulog, dala, no? Dala mo yung bag mo, 159,000 eh. Pero saan ako nagsimula? Yung pack safe, alam mo yung pack safe na bag? Doon ako nagsimula. Pack safe, ano mga bag yun? Yung mga 5,000 lang na bag, doon start. Tapos hanggang sa nag-improve, nag-grow. Do you get it? Kaya, bili kayo, mag-invest kayo. Tapos kung nag-online marketing ka, isabay mo talagang field para sulit. Isabay mo ang field. Para sulit na ba yung ini-invest mo? Nagpabungo ka, at least may nakakaamoy. Di ba? Paparating ka pala. Amoy mayaman. Di ba? Naamoy ka pala, amoy mayaman na. Tama? Tapos nakikita tapos yung relo. Nagpauso nitong relo sa right, si Joseph eh. Kasi pag nag-present ka, di naman left, di ba? Right. So natutunan namin ito sa mga networker. Dito sa negosyo mo ito, di ba? Yung kausap mo naman, Tapos may mga ginto-ginto na, di ba? May mga diamante na dito sa negosyo ito. Yayaman tayo. Gulo ka namang baliw dati eh. Gulo ibang baliw eh. Tama niya? Anyway, you grow eh. Habang bumibili ka ng mga bagay-bagay. Kaya kapag alam mo na wala ka pang ipon ngayon, tinamay ka nabi mo, mukha bang may ipon na kahit 100,000? Mukha bang may ipon na kahit 100,000, di ba? So, kailangan lang simulan. Ano mo unahin? Ipon o invest? Invest. Narinig ako bakit? Kasi kapag nag-grow ka, yung consciousness mo, mas kaya mo mag-close ng malakihan. Mas kaya mong gawin yung network na mas matindi. In return, mas nakakaipong ka in the long run. So, kailangan mag-invest ka muna para sa sarili mo. Nasundan? Yes. So, pangalawa, ano yung freedom na pinaglalaban mo? Personal, no? Kasama na dyan yung time, freedom. So, masarap kumita ng malaki, no? Kaya, bago ako matapos, and yung last part kong topic, kumita kayo ng malaki, kasi masarap na may sasakyan pag uuwi. Sino yung dito yung nagko-commute? Nakakasawa na, di ba? Di ba kayo nagsawa? Sawa na, di ba? Alis ka fresh. Tapos, puros hangin. Tapos may libreng alikabok. Tapos pagdating mo, para kang naka-gel. Buhok mo, di ba? Kasi hindi na fresh eh. Tama? Tama ba? So, masarap na. Alis ka na. Fresh ka. Pag darating ka, fresh ka ulit. It's good to earn big, no? Pakarapin yung kumita ng malaki. Gusto nyo malaman kung magkano ginagastos namin per month? Yes. 200,000 ginagastos namin per month. Kaya hindi pwedeng bumaba sa 200,000 kinikita namin. 200,000. Bahay pa lang, 60,000 na eh. Kasambahay, yung isang stay-in pa lang na kasambahay, tapos 3 stay-out. O, magkano na yun? Isang stay-in, 3 stay-out. Pagkain. Magkano na yung grocery. Yung binibigay pa sa parents namin.
Magkano pa yun? Nakuha niyo? Anyway, wala namang kape. May natutunan ba kayo? Yes. Kapag malalim ang why mo, may nag-Indian, may nag-reject, 3 months ka na, isa lang ang downline mo, nag-quit, okay lang. Kaya kailangan maganahin mo to utak. Kailangan mas kontrolado ng utak versus emotions. Nakuha niya? Utak versus emotions. Kasi pag mas malakas ng utak versus emotion, hindi ka na matitinag. Nakuha niya? Hindi ka na matitinag Kasi mas malakas sa utak mo versus emotions. Clear? So, may inano ko kanina. Ha? Papakita ko lang sa kanila yung slide lang. You good? Yes. Kung gusto nyo ng magka-house and lot, ang trabaho nyo dapat pang house and lot. Na? At hindi yung mangyayari yung house and lot kung hindi ka bibili, magsisimula ka sa maliliit. Picturean nyo na lang to. You can have this. Hindi, natawagin ko na yung next speaker no? Ito text brigade, chat na yan Hindi yan chat, hindi yan text brigade. 8 commandments of network marketer. Sobrang luma na to since 2006. Ginamit natin to ng ginamit. And a read message, convert mo na lang sa chat, no? Isabuhay nyo to because basically, if you become the leader na you wish you had, sobrang malayo ang mararating mo dito sa Centra International. Right? So, ladies and gentlemen, nakapag 1 hour na po ako. Tatawagin ko na po yung next speaker. Ibabalik ko na po sa host, yung mic. Ang masasabi ko lang, kapag sobrang malalim ang why, walang makakapigil sa iyong rejection or whatsoever. Nakuha niya? So, ladies and gentlemen, ibabalik ko na po sa host kay Coach Von Grieta.